Girl, naririnig mo ba yun? Oo, hindi ako bingi. Nakakatakot naman dito. Bakit kasi ngayon nyo pa naisipan na aalis? Pwede namang mamayang umaga na lang. Sabi ni Nathan, mas maganda kung madaling araw tayo aalis para hindi tayo gabihin sa daan. Napakalayo pa kasi ng biyahe. Asan na ba kasi si Nathan? Ayan, nag-text na siya. Paparating na daw siya. Isabela! Ano ba, Nathan? Ano bang ginagawa mo? Sorry, hindi ko napigilan eh. Napaka-abnormal mo talaga kahit kailan. Isabela, imulat mo na yung mga mata mo. Si Nathan lang yan. Alam mo namang matatakotin yung kaibigan natin, Nathan eh. Bakit mo pa kasi tinakot? Isabela, sorry ah. Biro lang naman yun. Hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi. Nasaan na ba yung sasakyan mo? Para makaalis na tayo rito. Andyan sa likod. Kanina pa nga ako rito eh. Inaabangan ko lang talaga kayo. Oh, tara na. Tara na, Isabela. Huwag ka na matakot. Tapos na yun. Saan nga uli tayo pupunta? Sa Capiz. Balita ko, maraming dagat dun. Pwede tayong mag-enjoy dun. Di ba nga maraming usap-usapan tungkol sa aswang? Hindi naman totoo yung aswang na yun eh. Bali-balita lang yun. Pero wala namang nakakapagpatunay na totoo talaga ang aswang. Nag-research din ako sa Google. Dinadayo to ng mga turista dahil sa sobrang ganda ng lugar. Well, okay na rin. At least mag-enjoy tayo, di ba? Malapit na tayong graduate. Kahit man lang sa pagkakataong ito, magkakasama pa rin tayo. Di ba, Isabela? Oo. Isabela, ayos ka lang ba? Pasensya ka na talaga kanina. Ayos lang. Sadya natakot lang talaga ako kanina. Alam nyo namang hindi ako sanay sa dilim. Pasensya na ulit. Hindi ko na ulitin. Habang patuloy silang naglalakbay sa kalagitnaan ng gabi, dama ni Isabela ang bigat ng kanyang kaba na tila hindi kayang mapawi ng mga salita ni Nathan. Ang dilim ng paligid ay tila bumabalot sa kanila at kahit pa ang mga ilaw ng sasakyan ay pilit na inaalis ang anino ng gabi. Ang takot ni Isabela ay nananatiling matindi. Tumitingin siya sa labas ng bintana. Pero sa halip na kalmado, ang bawat puno at lilim na nadadaanan nila ay nagdadagdag lamang sa kanyang pangamba. Malayo pa ba, Nathan? Papasikat na ang araw. Malapit na rin tayo. Naka-Google Map naman ako, kaya hindi tayo mawawala. Rico, anong nangyari? Bakit tayo huminto? Biglang tumigil ang sasakyan. Naka-full tank naman ako kanina eh. Imposibleng maubusan. Naku, baka nasiraan tayo. Wait, check ko lang muna yung harapan ng sasakyan. Sasama kami. Ano ka ba? Hindi naman ako aalis. Diyan lang naman ako sa harapan. Sisikat na rin naman ang araw. Gusto ko lang din naman makita ang paligid. Sige, pero huwag kayong lalayo ah. Hindi natin kabisadong lugar na to. Baka magkatotoo ang sinasabi mo may aswang nga dito. Loko ka talaga. Biro lang. Nakakatakot naman dito, girl. Feeling ko may kakaiba sa lugar na to. Ano ka ba naman?
Yung pagiging matatakutin mo ha, huwag mong dalhin dito. Sisikat na ang araw oh, kaya relaxed ka lang. Sa bagay, pag maliwanag, hindi na ako matatakot. Takot lang talaga ako sa dilim eh. Sandali, may isang mama yata oh. Nakita mo ba yun? Hala, oo nga. Tara, lapitan natin. Ayoko. Paano kung hindi pala tao yun? Para kang praning. Tingnan mo oh. Uugod-ugod na nga maglakad at matanda na. Tapos pag-iisipan mo ng ganyan. Bumalik na lang tayo sa sasakyan. Tutulungan lang natin siya. Tingnan mo oh. Mukhang nahihirapan na siya sa mga dali niya. Ano pa't naging isa tayong mag-aaral kung hindi lang naman natin matutulungan yung mga nangangailangan? Bahala ka nga. Dito na lang ako. Ano ka ba? Tara na, sumama ka na sa akin. Ayokong lumapit. Pero sige na nga. Basta wag tayong lalayo masyado ah. Habang unti-unting naglalakad, papalapit sa matandang lalaki, hindi maalis ni Isabela ang nararamdamang kaba. Lumakas ang pintig ng kanyang puso na tila ba bawat hakbang nila ay papalapit sa isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang paligid ay tahimik. Maliban sa pagaspas ng dahon sa malamig na hangin, ang sikat ng araw ay unti-unting bumubukas sa silangan. Ngunit ang liwanag nito ay tila hindi sapat upang pawiin ang dumadaloy na takot sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Micaela at determinado pa rin sa kanyang balak. Ngunit sa kabila ng tapang ng kanyang kaibigan, alam ni Isabela na may kakaiba sa lugar na yon. Isang bagay na higit pa sa ordinaryo. Isang bagay na maaaring magpabago sa kanilang buhay nang hindi nila inaasahan. Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga din sa inyo mga iha. Anong ginagawa ninyo sa ganitong lugar? Madaling araw na naglalakad pa kayo sa dilim. Nasiraan po kasi kami, Manong. Ayun po yung sasakyan namin. Inaayos po ng kaibigan namin. Kayo po, saan kayo patungo? Mukhang nahihirapan kayo sa mga dala ninyo ah. Ito ba? Mga kahoy lamang naman ito. Pauwi na ako sa amin. Malapit lang naman dito. Tuwing madaling araw ako nangunguha ng mga kahoy para maibenta sa bayan. Mika, parang kakaiba si Manong ha. Hindi kaya delikado? Oo nga Parang may kakaiba nga. Pero mukhang kailangan natin ng tulong, Isabela. Ganun po ba, Manong? Gusto niyo ba tulungan na namin kayo? Naku iha, wag na. Para sa lalaki ang trabahong ito. Baka ako ngang may maitutulong sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Baka kasi matagalan kayo sa pag-aayos na sasakyan. Pwede kayong tumuloy muna sa amin. Malapit lang naman dito. Sigurado po kayo, Manong? Baka makakabala po kami. Oo nga po. Sigurado po ba kayong okay lang? Oo naman. Malawak ang aming bahay, lalo na para sa aming mga bisita. May mga kasama naman ako sa bahay. Pero ayos lang naman sa kanila yon. Sige po, Manong. Pero puntahan po muna natin yung kaibigan namin. Baka nahihirapan po siyang ayusin yung sasakyan. Habang naglalakad sina Micaela at Isabela pabalik sa sasakyan, hindi nila maiwasang magpalitan ng mga tingin
na puno ng pag-aalinlangan. Ramdam nila ang bigat ng kanilang mga hakbang sa madilim na daan, habang ang malalamig na hangin ay tila nagsisilbing paalala na may kakaibang nag-aabang. Kahit na mabuti ang pakikitungo ni Mang Bernardo, may kung anong pakiramdam ng panganib na naglalaro sa kanilang isipan. Hindi nila alam kung tama bang sumama sa isang estranghero, lalo na sa ganitong oras at lugar. Ngunit sa kanilang sitwasyon, parang wala na silang ibang pagpipilian kundi ang sundin siya. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari dito sa sasakyan. Inayos ko naman to bago tayo umalis. Nag-overheat siguro. Sino pala yan? Si Manong. Ay, Bernardo ang pangalan ko. Si Manong Bernardo. Nakita namin siya doon habang naglalakad kami ni Isabela. Sinabi ko ang nangyari sa sasakyan natin. Kaya inalok niya tayo na doon muna tumuloy sa bahay nila. Talaga po? Ayos lang po ba sa inyo? Hindi po ba't nakakahiya naman at lalo pat may mga kasama kayo sa bahay? Wala namang problema yun sa kanila, iho. Ako ang haligi ng tahanan. Ako rin ang kapitan sa bayan namin. Kapitan po? Ang ibig kong sabihin, isang baryo ang tinutuluyan namin at ako ang namumuno sa amin. Ganun po ba? Sige Manong, hindi na namin tatanggihan ang alok nyo. Pagod na rin po kasi kami sa biyahe. Sige, sumunod na kayo sa akin. Malapit lang naman ng lalakarin natin. Buti na lang at dito kayo napadpad at ako'y inyong nakita. Habang naglalakad sila, unti-unting tumataas ang kaba ni Micaela at Isabela. Kahit na nagpapakita ng mabuting loob si Manong Bernardo, hindi nila maiwasang makaramdam ng kakaibang takot. Sa bawat hakbang nila sa madilim na daan, tila lalong lumalalim ang kanilang pagdududa. Tama bang sumama sa isang estranghero sa gitna ng gabi? Ngunit sa kanilang pagod at takot sa kanilang sitwasyon, wala silang ibang pagpipilian kundi sundin siya. Mang Bernardo, sa Capiz na po ba ito? Oo, pero ito ang pinakadulo ng Capiz. Yung sentro ng Capiz ay malayo pa. Bakit? Saan sana kayo pupunta? Sa isang resort po sa Capiz. Balita kasi po namin dinadayo yun ng mga tao. Nakita rin po namin sa social media kaya napunta po kami rito. Ganun ba? Yung kasama niyong babae, mukhang matatakutin. Si Isabela po ba? Matatakutin po talaga yan. Lalo na kapag madilim. Saka itong mga naririnig nating kulisap. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Dahil welcome kayo sa aming bahay. Salamat po, Mang Bernardo. Pero hayaan niyo po. Hindi rin naman po kami magtatagal dito. Pagsikat po ng araw, aayusin ko na po ang sasakyan. May malapit po bang pagawaan ng sasakyan dito? Naku iho, napakalayo pa ng pagawaan ng sasakyan. Nasa bayan pa yon. Ilang kilometro din ang layo mula rito sa amin. Paano po yan? Paano po kami makakaalis? May mga kilala ko dun sa amin. Ipadadala ko na lang ang sasakyan mo gamit ang mga sasakyan nila sa bukid.
patungo sa bayan para ipagawa. Habang pinagagawa yon, doon na muna kayo tumuloy sa amin. Hindi po ba kami nakakaabala sa inyo? May pera naman po kami. Pwede po kami mag-abot sa inyo. Para hindi naman po sana nakakahiya. Naku iho, huwag na. Mas mahihiya akong tumanggap ng pera galing sa bisita. Ay, halina kayo. Narito na tayo. Habang patuloy sila naglalakad, ramdam ni Nathan ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga kasama. Sa kabila ng mga alok ni Mang Bernardo, hindi maalis ang duda sa kanyang isipan. Nagsisimula ng magsalimbayan ang iba't ibang senaryo sa kanyang isip. Mga posibilidad na sana'y nagkakamali lamang siya. Ngunit sa bawat hakbang patungo sa hindi kilalang lugar, alam niyang wala nang atrasa ng kanilang desisyon. Hindi na kumibo pa si Nathan kahit na nakakaramdam siya ng hiya. Habang naglalakad sila patungo sa baryo, napansin nilang parami ng parami ang mga tao sa paligid. Mga taong tila ba nagmamasid sa kanila ng may kakaibang intensyon. Ang bawat tingin ng mga residente ay parang mga matang gustong sunggaban sila, na nagpapatindi sa kaba nina Isabela at Micaela. Kumapit agad si Isabela kay Micaela, nanginginig sa takot habang sinusundan nila si Mang Bernardo. Si Mang Bernardo naman ay agad na sumaway sa mga tao at isa-isa silang nag-alisan. Bumalik sa kanilang mga gawain na parabang walang nangyari. Sa liwanag ng kanilang mga mata, may kakaibang kilabot na nagpapatakbo ng imahinasyon ng mga bisita. Dito ang bahay ko. Yung mga nakita niyong tao kanina, abala sa paghahanda. 3 araw na lang at sasapit na ang piyesta dito sa amin. Nakakatakot naman silang tumingin, Mang Bernardo. Hindi kasi sila sanay na makakita ng ibang tao. Maliban na lamang sa mga nakatira dito. Aakalain nilang may masamang balak ang mga dayo. Bakit naman po ganun ang tingin nila sa ibang tao? Iha, iba ang mundong ginagalawan nyo. Sa bayan, iba't ibang tao ang nakakasalamuhan nyo. Pero dito, tingnan nyo sila. Hindi halos nakakalabas ng bayan o sa ibang lugar. Hindi nila kilalang buhay sa labas. Habang nakikinig sina Nathan at Micaela, may nararamdaman silang kakaiba sa mga sinasabi ni Mang Bernardo. Ang bawat salita ay tila may doble ang kahulugan, na parabang mas malalim na dahilan kung bakit ayaw nilang makipag-ugnayan sa labas. Paano naman po kayo nakakakain dito? Kung hindi po kayo pumupunta sa bayan, ano pong kinakain ninyo? Mga karne. Ano ho? Mga karne ng mga bakang alaga namin. Halos lahat ng tao dito nagsasaka at nag-aalaga ng mga hayop na pwede naming kainin. Iyon ang bumubuhay sa amin. So, wala po bang kuryente dito? O kahit na TV? Hindi niyo po nararanasan yung buhay sa labas? Sanay na ang mga tao rito, Iha. At tama ka, wala nga kaming kuryente dito. Naku, hindi ko yata kayang mabuhay ng ganun dito.
Ano ka ba naman, Micaela? Hindi naman tayo magtatagal dito eh. Ipapaayos naman namin ni Mang Bernardo ang sasakyan natin, kaya huwag ka na mag-alala. Sa bagay, okay na din. Kesa naman sa labas tayo matutulog, hindi ba? Habang nag-uusap, nararamdaman ni Nathan na tila may hindi tama. Ang bawat hakbang nila patungo sa bahay ni Mang Bernardo ay tila mas mabigat kaysa sa inaasahan. Ang paligid ay tila ba humihinga ng kakaibang enerhiya na hindi nila maipaliwanag. Dito muna kayo matutulog. Kwarto ito ng aking pamangkin. Doon na muna siya sa katabi ng mga pinsan niya habang andito kayo. Kasya naman siguro kayo rito, ano? Oo naman po, Mang Bernardo. Saka sanay na din po kaming magkakaibigan na matulog sa iisang kwarto. Oh, maiiwan ko muna kayo kung ganon para makapag-ayos kayo. Pwede niyong ilagay ang mga gamit niyo sa cabinet. Kung kayo'y nagugutom, huwag kayong mahiyang magsabi sa akin. Andyan lang naman ako sa labas. Magpahinga na muna kayo. Salamat po, Mang Bernardo. Maya-maya ipadadala ko na ang sasakyan mo sa bayan para maipaayos na rin. Ang weird ng mga tao dito, no? Tsaka nakakaawa na rin at the same time. Hindi man lang nila nararanasan ang buhay sa labas. Para lang din silang nakakulong dito. Ano ka ba naman, Micaela? Siyempre sanay na sila, no? Parang ikaw. Hindi ka rin naman sanay sa buhay na meron sila dito, di ba? Ganon din sila. Nasanay na sila sa buhay nila rito. Habang nagsasalita si Nathan, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang kalmado sa paligid. Wala siyang naririnig kundi ang tahimik na bulong ng hangin na tila ba nagdadala ng lihim na hindi dapat malaman ng kahit sino. Well, may point ka naman. Magpahinga na lang muna tayo. Hindi pa naman siguro maaayos yung sasakyan. Mukhang malayo din ang bayan dito. Sige na, magpahinga na muna kayo. Gusto ko lang muna maglibot-libot sa baryo nila. Saan ka pupunta? Diyan lang sa labas. Titingnan ko lang yung mga tao habang may ginagawa. Iho, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Hindi po kasi ako napapagod. Hindi rin po ako inaantok. Gusto ko lang naman pong magpahangin. Ganun pa. Medyo matatagalan siguro yung sasakyan nyo. Gawa ng malayo pa ang pagdadalhan dito. Ayos lang po, Mang Bernardo. Ano pong ginagawa nila? Hindi po ba sila napapagod kakakuha ng mga kahoy? Ganyan talaga dito. Lalo pat kafiestahan. Iisa lang kasi ang handaan namin dito. Pati po mga bata at babae, naghahakot rin po. Sinanay namin sila mula pagkabata. Ganyan din kami noon. Sinanay kami ng mga magulang namin na magtrabaho. Babae man o lalaki. Talaga po? Doon po kasi sa amin sa Maynila, hindi namin hinahayaang ang mga babae ang magbubuhat ng mabibigat na bagay. Tulad po niyan. Nasanay na ang mga taga rito. Kaya hindi na bago sa amin ang mga babaeng nagtatrabaho sa bukid. Lalo na't sa bukid lang kami kumukuha ng pagkain. Sa bagay, tama po kayo. Ngayon lang din po kasi kami nakapunta rito. At ngayon lang din po namin nalaman na may nakatira pala dito sa ganito kaliblib na lugar. Dito na po ba talaga kayo lumaki?
Bago pa man ako naging pinuno ng baryo na to, dito na ako lumaki. Hanggang sa dumami ang miyembro ng aming baryo. Magkakaano-ano po pala kayo rito? Karamihan ang nakatira dito, mga kamag-anak ko lang naman. Tiyo, dumating na po yung mga karne. Mabuti naman kung ganon. Dalhin nyo na doon sa may kubo. Pakisarsahan na din ng mabuti. Sige po. Anong karni po yun? Di ba nasabi ko na sa'yo. Karni yon ng baka. Pinaghandaan talaga namin ang kapistahan. Lalo na't may mga bisita kami. Hindi naman siguro kami aabot ng fiesta, hindi po ba? Sa tingin ko, aabot pa kayo ng piyesta namin. Bakit nyo naman po nasabi? Baka kasi hindi pa maayos ang sasakyan ninyo. Oo nga po pala. Munti ko na po makalimutan. Ano po ba nangyari sa sasakyan namin, Mang Bernardo? Naayos na po ba? Nag-overheat lang daw ang sasakyan. Kailangan lang ng change oil para maging maayos ang makina. Malayo kasi ang binahe ninyo kaya hindi kinaya ng sasakyan. Ganun nga po siguro talaga. Kailan daw po ba yun matatapos? Oo nga pala, Mang Bernardo. Ito ho yung bayad sa pagpapagawa po ng sasakyan. Ano ka ba, iho? Huwag na. Ako na ang bahala ron. Kakilala ko naman yung nag-aayos ng sasakyan mo. Kaya ako na ang bahala magbigay sa kanya ng simpleng bagay na kanyang magugustuhan. Ano po ba yun? Nako, huwag mo nang alamin, iho. Sa amin na lang yun. Magpahinga ka na muna kaya aalis din muna ako saglit. Babalik lamang ako maya-maya. Ayos lang po ako, Ma Bernardo. Dito na lang muna po ako. Siguradong makakapagpahinga na yung dalawang babaeng kasama ko po. Sigurado ka ba? Sige. Maiwan na muna kita dyan. Aalis lang ako saglit. Habang tahimik na naglalakad si Nathan sa paligid, ramdam niya ang kakaibang atmosfera ng baryo. Ang katahimikan ay tila may hatid na panganib at ang bawat kaluskos ay nagpapakaba sa kanya. Hindi siya mapakali. May kung anong bagay na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya ligtas. Ano kayang pwedeng gawin? Ayoko namang disturbohin ng dalawang babaeng yun. Alam kong nagpapahinga sila sa kwarto. Alam ko na. Maglilibot-libot na lang kaya ako sa labas. Gusto ko rin tingnan ng paligid. Sa bawat takbang ni Nathan, lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Ang mga tunog ng kuliglig at malalayong tiktak ng orasan ay tila ba nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Hanggang sa napadpad siya sa isang kubong kakaibang itsura. May kakaibang amoy na tila humahalo sa hangin. Isang lansa na hindi niya mawari. Busy talaga ang mga tao ngayon. Siguro napakalaking handaan ang mangyayari sa araw ng piyesta. Kung hindi pa din maayos ang sasakyan, wala naman sigurong masama kung makikipag-fiesta na rin kami rito. Pero teka, ano to? Parang ang weird naman ng kubo na to. Ang lansa! Bakit ibang amoy dito? Pasukin ko nga. Pagpasok ni Nathan, halos mabuwal siya sa lansa ng amoy na sumalubong sa kanya. Sa loob ng kubo, nagkalat ang mga piraso ng karne at lamang loob na tila walang ayos. Humahalo sa amoy ng dugo ang ibang hindi matukoy na baho
na lalo pang nagpataas ng kanyang kaba. Ang daming nakakalat na karne. Mga laon loob. Anong hayop kaya to? Bakit ganito kalansang amoy? Ang baho talaga. Ito kaya yung sinasabi ni Mang Bernardo na karne ng baka? Pero bakit ibang amoy? Nakakasuka. Teka, ano to? Kamay ba to? May singsing pa. Hindi kaya karne ng tao to? Hindi. Baka nagkakamali lang ako. Anong ginagawa mo rito? Mang Bernardo. Sumunod ka sa akin. Huwag na huwag ka nang babalik doon. Naiintindihan mo? Ano po ba kasing meron doon, Mang Bernardo? Bakit po ba gano'n na lang amoy ng karning sinasabi ninyo? Wala kang karapatang magtanong. Huwag ka nang bumalik pa ron. Gusto ko lang naman pong malaman kasi curious po ako kung anong meron doon eh. Lahat ng mga karne ng baka at iba pang karne ay iniipon namin doon. Malapit na ang piyesta. Kaya kailangan naming mag-imbak para sa handaan. Pero kanina may nakita po akong kaming tao. Guni-guni mo lang yun, iho. Walang kamay ng tao doon. Puro yun karne ng mga hayop. Ganun po ba? Pasensya na po ulit, Mang Bernardo. Wala lang po kasi akong magawa kaya naglibot-libot na muna po ako sa labas. At yun na nga po, napadpad po ako dun. Gisingin mo na ang mga kaibigan mo. Maghahanda na kami ng makakain nyo para sabay-sabay na tayong kumain. Sige po. Habang palayo si Nathan, hindi niya maiwasang balikan sa isip ang mga nakita sa loob ng kubo. Tumitindi ang kanyang kaba. Hindi niya maalis sa isip ang posibilidad na ang mga nakita niya ay hindi basta guni-guni. Ngunit sa ngayon, wala siyang magawa kundi sundin ang utos ni Mang Bernardo dahil ang bawat kilos nito ay tila bantay sarado ng mga matang hindi niya nakikita. Matapos makita ni Nathan ng kakaibang bahagi ng katawan sa loob ng kubo, hindi niya mapigilan ang matinding kaba na nararamdaman. Tila may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balat. Nagbibigay ng babala na ang bawat galaw ay maaaring magdala ng kapahamakan. Subalit, kailangan niyang itago ang takot. Alam niyang hindi niya maaaring ipakita ito sa kanyang mga kaibigan, lalo na kay Isabela na kilalang matatakotin. Hindi maaari ito. Pero ang mga nakita ko, ang mga amoy, hindi pwedeng karni lang ng hayop ang mga yun. Habang ginigising ni Nathan si Micaela at Isabela upang kumain, pilit niyang itinatago ang pagkataranta, ngunit mahahalata ang pamumutla sa kanyang muka. Kahit pilit niyang ikinakaila ang kaba. Kailangan kong malaman ng totoo. Pero paano kung tama ang hinala ko? Matapos maghanda ni Mang Bernardo ng kanilang pagkain, tahimik silang nagsalo-salo. Ramdam ni Nathan ang malamig na tingin ni Mang Bernardo na parang nagbabanta. Ilang sandali pa, umalis si Mang Bernardo at naiwan ang magkakaibigan sa kanilang pagkakaupo. Kita ni Micaela ang pag-iiba ni Nathan. Hindi na ito ang dating Nathan na kampante at palatawa. Nathan, may problema ba? Wala. Huwag mo kaming lukuhin. Halata sa'yo na may iniisip ka. Kanina ka pa pabalik-balik dyan. Para kang natataranta. Ano bang nangyari?
Kasi ano eh, Anong ano? Nathan, hindi kami manghuhula. Sabihin mo na. parang ibang kutob ko dito sa baryong to. Ano bang pinagsasasabi mo? Diretsuhin mo nga kami nang maintindihan namin. Nakaramdam si Nathan ng takot na ibahagi ang kanyang nakita. Ngunit alam niyang kailangan niyang magsalita. Alam niyang nasa panganib silang lahat. Kanina kasi, habang nagpapahinga kayo, hindi ako makatulog. Kaya naglibot-libot ako sa labas. At may nakita akong isang maliit na kubo. Ano naman ang meron sa kubo na yon? Mga karne. Pumasok kasi ako. Kasi may naamoy akong kakaiba. At tumambad sa akin ng sandamakmak na karne. Ano naman ngayon? Mga karne lang yun. Malapit na ang piyesta nila. Kaya sila naghahanda. Hindi mo naiintindihan, Micaela. Bakit hindi mo pa kasi sabihin para maintindihan namin? Para kang napapraning dyan eh. Kasi hindi karni ng hayop ang mga nakita ko. Karni ng tao. Ano? Oo, Micaela. Karni ng tao. May iba't ibang bahagi ng katawan doon. Mga kamay, mga katawan, at ang amoy, napakalansa. Nanatiling tahimik si Micaela. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Kitang-kita niya ang takot sa mukha ni Nathan. Ngunit hirap pa rin siyang tanggapin ang sinabi nito. Sigurado ka ba dyan, Nathan? Wala akong panahong magbiro, Micaela. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, tara, samahan niyo ako. Makikita niyong nakita ko. Sige, gusto kong malaman kung totoo yung sinasabi mo. Micaela, ayoko. Natatakot ako. Pero hindi ka naman namin pwedeng iwan dito. Kung totoo man ang sinasabi ni Nathan, hindi ka pwedeng maiwan. Baka pagbalik namin wala ka na. Pero natatakot ako sa sinabi ni Nathan. Isabela, please, kahit ngayon lang, maging matapang ka na muna. Hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na pagkatao ng mga taong nakapaligid sa atin. Tama si Nathan, Isabela. Kahit ako, natatakot ako sa pwedeng mangyari. Kailangan nating malaman kung totoo nga ito. Huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaan na mapahama ka. Bilisan natin. Baka dumating si Mang Bernardo at makita pa tayo dun. Ang baho naman dito, Nathan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Amoy patay. Hindi karne ng hayop. Ibang klaseng amoy. Pumapasok sa loob ng ilong ko. Huwag kang maingay. Baka may makakita sa atin. Bilisan natin. Ipapakita ko lang sa inyong lahat ng nakita ko. Oh my God. Totoo nga. Katawan ng mga tao to. Hindi ako pwedeng magkamali. Di ba sabi ko sa inyo? Hindi ako nagsisinungaling. Umalis na tayo dito. Natatakot na ako. Lakasin mo ang loob mo, Isabela. Kailangan nating gumawa ng paraan. Tara na. Bumalik na tayo sa kwarto. Baka makita pa tayo ng Mang Bernardo dito. Bumalik sila sa kwarto. Mabilis ang kanilang mga hakbang. Habang pauwi, ramdam nila ang bigat ng bawat segundo na parang bawat galaw ay may kaakibat na panganib. Anong gagawin natin, Nathan? Paano kung mamamatay tao talaga sila? Paano na tayo? Huwag ka na muna magulo. Nag-iisip ako ng paraan. Hindi kaya ng konsensya ko kapag may nangyaring masama sa inyo. Baka totoo yung usap-usapan sa bayan ng Kaapis. Baka totoo yung mga aswang. Baka aswang ang lahat ng nakatira dito. Pati na si Mang Bernardo.
Hindi imposible yun. Lalo na't si Mang Bernardo ang pinuno nila. Sigurado akong plinano niya ang lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? Nung una, nagdududa ako. Bakit inabot ng 2 araw ang pag-aayos ng sasakyan ko? Sa pagkakaalam ko, hindi aabot ng ganito katagal. Ilang beses na ako nagpaayos ng sasakyan. Kung overheat man yun, ipapahinga lang. Ibig sabihin, sinadya niyang kunin ang sasakyan natin para hindi tayo makatakas. Kung sakali man na may gagawin silang masama sa atin. Ganun na nga. Kailangang makaalis tayo dito, Nathan. Ayoko pang mamatay. Relax ka lang, Micaela. Kahit ako, naguguluhan eh. At hindi basta-basta ang makakasalamuhan natin. Kung tama ka, aswang ang mga ito. Hindi natin sila kaya. Sana hindi na lang tayo pumunta pa sa Capiz. Wala namang may gusto nang nangyari. Huwag na tayo magsisiyan pa. Dahil hindi naman natin alam na mangyayari to eh. Ay, ano yun? Sandali. Huwag kang lalabas. Titingnan ko lang kung anong meron dun. Huwag mo kaming iwan dito, Nathan. Natatakot kami. Sandali lang ako. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako, babalik ako. Mag-ingat ka. Maghanda na muna kayo ng mga gamit nyo. May naisip akong plano. Sinunod ng 2 ang sinabi ni Nathan. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang nag-aayos ng mga gamit. Iniwan nila ang mabibigat na bagay. Wala silang ibang iniisip kundi ang makatakas. Paglabas ni Nathan, hinanap niya ang pinagmulan ng tunog ng basag na baso. Ngunit walang tao sa paligid. Napuno siya ng kaba habang lumalapit sa kusina. Naririnig niya ang mga yabag ng paa at mga bulong. Dahan-dahan siyang sumilip at nakita si Mang Bernardo na nakatalikod. May kausap na isang lalaki. Sinisiksik niya ang sarili upang makapagtagong mabuti habang tahimik na nakikinig sa pinag-uusapan nila. Ang bawat salita ay tila nagtatakda ng kanyang kapalaran. Kaba at takot ang bumalot sa kanya sa bawat maririnig niyang usapan ni Mang Bernardo at ang lalaki. Nanginig si Nathan habang nagtatago sa madilim na sulok ng kusina. Pilit na pinipigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang malamig na hangin ay tila nagiging mas mabigat sa bawat paghinga niya. Ang kakaibang amoy ng dugo ay nagbabadya ng panganib. Bernardo, bukas na ang piyesta. Anong plano mo sa mga bisita? Hindi na tayo makakapaghintay hanggang bukas ng gabi. Ang utos ay tapusin sila bago magmadaling araw. Pero kulang tayo ng mga alay. Wala nang natirang bangkay sa labas. Masyadong kaunti ang handaan. Alam mo naman, malalakas kumain ang mga kalahi nating aswang. Hindi sapat ang 3 tao para sa kanila. Kaya ngayong gabi natin sila isasakripisyo habang tulog. Wala silang kalaban-laban. At tiyak, hindi sila makatatakas. Ramdam ni Nathan ang bawat patak ng pawis na bumababa sa kanyang noo. Hindi niya alam kung paano siya makakapagpigil na hindi sumigaw. Ang mga boses ni na Bernardo at ng lalaki ay parang mga daggers na unti-unting tumatagos sa kanyang pagkatao. Sigurado ka bang walang makakakita? Nasa na yung sasakyan ng lalaki? Tinago ko na. Kunin mo ang susi. Itago mo ng mabuti. Mamaya na natin gawin ang plano. 12:00 ng madaling araw. May susi rin ang kwarto nila rito. Siguraduhin mo nga walang makalalabas ng buhay.
Sa dilim ng kusina, natigilan si Nathan. Ang bawat salitang naririnig niya ay parang bumabaon sa kanyang kaluluwa, nagpapataas ng kanyang takot at kaba. Alam niyang kailangan niyang makuha ang susi, ngunit paano? Walang puwang para sa pagkakamali, Bernardo. Kailangang sigurado tayo. Sa oras na mawala sila, simula na ng piyesta ng dugo. Magdadala ka ng kasama. Siguraduhin mo nga walang makalalabas ng buhay mula sa kwartong yon. Halos hindi makahinga si Nathan habang unti-unting umaalis sina Bernardo at ang lalaki. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makuha ang susi bago pa mag-alas 12 na madaling araw. Kailangan kong makuha ang susi ng sasakyan. Ito na lang ang tanging paraan para makaalis kami rito. Ngunit paano? Paano ko ililigtas ang mga kaibigan ko sa impyernong lugar na to? Unti-unti nang nawawala sa paningin ni Nathan si Bernardo. Kailangan niyan linlangin ang lalaking nagbabantay. Ito na lang ang natitirang pag-asa nila. Sa bawat hakbang na gagawin niya, kailangan niyang maging maingat. Isang pagkakamali lang at mawawala ang lahat. Kailangan kong linlangin siya. Kailangan kong makuha ang susi bago pa mahuli ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Nathan. Umaasang hindi siya mapapansin ng nagbabantay na lalaki. Ang bawat hakbang ay tila nagiging mas mabigat, habang ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba. Alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga at bawat galaw ay maaaring magdala sa kanila sa kamatayan o kaligtasan. Boss, si Mang Bernardo po. Umalis siya. Madami siyang ginagawa ngayon, lalo na't piyesta na bukas. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman po. Kaninang hapon ko pa lang kasi siya na hindi nakikita. Mamaya pa balik nun. May sadya ka ba? Wala po. Ayun ang susi. Nailapag niya sa lamesa. Kailangan kong makuha yun. Boss, pwede po ba akong humingi ng tulong? Anong tulong naman yon? Paano po ba magluto rito? Hindi kasi ako marunong magsindi ng kahoy. Nagugutom na rin kasi ako eh. At may dala naman po kaming noodles. Ganun ba? Sige. Ako na bahala. Magpapapoy ako. Salamat, boss. Hindi na ako mahihirapan pa. Hindi naman siguro niya napapansin eh. Matagal pa ba yan, boss? Medyo. Basa kasi ang mga kahoy, kaya mahirap sindihan. Ganun ba? Sige, boss. Huwag na lang pala. Magpapahingan lang ako. Sigurado ka ba? Oo naman. 2 araw na akong walang tulog eh. Kailangan kong magpahinga. Salamat pa rin, boss. Walang anuman. Nathan, ano nang nangyari? Bilisan nyo. Aalis tayo. Nasa akin na ang susi ng sasakyan natin. Pero kailangan pa nating hanapin to sa labas bago sila makahalata. Natatakot akong lumabas, Nathan. Isabel, ito ang oras para maging matapang ka. Kailangan na nating umalis dito bago pa tayo mahuli. Isabel, please. Kailangan nating magtulungan. Kung ayaw mong mapahamak tayong lahat. Bilisan nyo! Hanapin na natin ang sasakyan. Nathan, ano yun? Mga aso lang yan. Huwag kang matakot. Para namang mga aswang yun. Hindi na aso ang tunog. Bilisan na natin.
andito lang ang sasakyan. Kailangan nating umalis bago pa tayo maabutan. Saan kayo pupunta? Mang Bernardo, Bukas na ang piyesta. Hindi man lang ba kayo makikifiesta sa amin? uuwi na po kami. Bakit biglaan naman yata? Saluhan niyo muna kami bukas sa handaan. Alam na namin ang lahat, Mang Bernardo. Alam na namin kung anong klaseng halimaw kayo. Pumapatay kayo ng tao at kinakain. Mga aswang kayo. Alam niyo na pala, bakit ko pahahayaang makaalis kayo rito? Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Nakikiusap kami. Palayain niyo na kami. Hayaan niyo na kaming umalis. Natatakot na mga kasama ko. Ganito na lang. Hahayaan kong umalis ang dalawa sa inyo. Basta't maiiwan ng isa dito. Ano? Hindi kayo makasagot. Walang magpapaubaya. Mas maganda kung sama-sama na lang kayo rito. Hindi ko hahayaang saktan mo mga kaibigan ko. Pinahahanga mo ko, bata. Bakit kaya hindi na lang ikaw ang maiwan at paaalisin ko ang mga kaibigan mo? Hindi ako pinanganak kahapon, Mang Bernardo. Alam kong sinasabi mo lang yan. Pero ang totoo, papatayin mo rin kami. Magaling kang bata ka. Matitikman mo ang galit ng isang aswang. Tumakbo na kayo. Ako na ang bahala rito. Hindi ka namin iiwan dito. Kaya kong sarili ko. Iligtas niyo ang buhay niyo. Baka dumating pa ang ibang aswang. Bilis! Nathan! Umalis na kayo. Hanapin niyo sasakyan. Iligtas niyo na ang sarili niyo. Babalikan ka namin ha. Pag nahanap namin ang sasakyan, babalikan kita! Matigas kang bata ka. Sa lahat ng mga pumunta rito, ikaw lang ang sumubok na lumaban sa akin. Hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Saan galing yan? Nakalimutan mong may mga armas kayo sa bahay ninyo. Hindi ko man alam gamitin to, pero tiyak kong masasaktan ka. Akin na yan! Tatapusin ko ng sinimulan mo! Tama na! Palalayain ko na kayo. Tanggalin mo na ang kutsilyong nakabaon sa akin. Palayain mo man kami ngayon. Alam kong hindi pa din kayo titigil hanggat hindi kayo nakakapagbiktima ng mga tao. Kaya ako na ang tatapos sa'yo! Wag! Nathan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kailangan na nating umalis bago pa dumating ang iba pang aswang. Kapag naamoy nila ang aamon nila, tiyak na pupuntahan nila ito. Ano nang gagawin natin pagdating sa atin? Magre-report tayo sa mga pulis para mapuntahan nila ang baryo na to. Pero sigurado akong pag nalaman ng mga kalahi ni Mang Bernardo na wala na siya, aalis sila dito. Ano pang silbi ng pagsusumbong natin sa pulis kung wala naman silang maaabutan? Basta, tara na, bago pa sila dumating. Ang bakasyon ng magkakaibigan na muntik nang mauwi sa kapahamakan. Sa kanilang paglisan sa baryo ni Bernardo, natanto nila ang realidad
ng mga aswang na akala nila'y alamat lang. Hindi nila inakala na sila mismo ang makakaengkwentro ng mga halimaw na ito. Bagamat sila'y nakaligtas, ang karanasang ito ay habang buhay na magpapaalala sa kanila na may mga bagay sa mundong ito na higit pa sa inaakala natin. Sa kabila ng kanilang takot, nagdesisyon silang isumbong sa pulisya ang nangyari. Ngunit natagpuan na lamang nila ang nasusunog na baryo. Tila ba tinatakpan ng lahat ng ebidensya ng mga aswang. Naging maayos naman ang buhay ni na Isabela, Micaela at Nathan pagkalipas ng ilang buwan. Ngunit ang alaala ng karanasang iyon ay mananatili sa kanila. Alam nilang hindi nila basta-basta makakalimutan ang gabing yon. Ang gabing kanilang nalaman na totoo ang mga aswang at sila mismo ang nakaligtas sa mga ito.